Okay mga Lods, welcome back to another content. And for this video po, ang pag-uusapan natin ay etong review ni Goldwyn Review. Kung saan po ako ay kanyang binlock. And I'd like to apologize kay Goldwyn na hindi naman kita gustong harasin or anything. Ang akin lang kasi gusto kong makita kung ano yung mataas para sa'yo. Kasi like for example, gano'n naman yun eh. Like for example, ako, mataas na show para sa akin, Breaking Bad. Pero baka hindi sa'yo. Baka sa'yo, baka Game of Thrones, diba? Or kung sa pelikula naman, para sa akin, ang best movie, ewan ko kung alam nyo to, pero yung Nightcrawler or basta Nightcrawler ni Jake Gyllenhaal, para sa akin, that was one of the best well-written piece na napanood ko na hindi Marvel. Pero baka sa inyo, iba, diba? Pero sa Pilipino, gusto ko yung The How of Us ba yun? Yung kay Daniel Padilla tsaka kay si Daniel Padilla tsaka si who is this girl? Si Catherine Bernardo, yun, gusto ko yun, di ba? Pero when it comes to Marvel films talaga, I think etong Spider-Man Brand New Day is one of the best. Spoiler alert bago tayo tumuloy. Now, ang sabi po ni Goldwyn Review, ito yung pinaka sa tingin kong malalim para sa yung parang ito yung nagpababa ng score. The pacing is slow. It gets stuck in the past for too long before the movie before moving the story forward, rather than feeling like it plays out like an overplay long episode of a personalities Well, una sa lahat, good. Hindi naman ito kasi Spider-Man movie. It's a Peter Parker movie. Gets nyo yun? Hindi siya centralized dun sa pagiging sa Spider-Man niya. It's more of finding oneself eh. Yun yung, di ba nga, marami kasi siyang overtones na tinatawag or yung thematic overtones na tinatawag kung titignan mo yung lalim niya. Una, it talks about race, di ba? Yung, for example, yung mutants, di ba? Yung, kasi, obviously, parang ano yun, the dawn of the mutants na yung palabas na to eh. Kasi nga, merong mga superpower people na talagang sobrang imba nila like si Jean Grey. And siguro ako, para sa akin, kung nanonood kayo ng X-Men 90s, kung napanood niyo yung lahat ng X-Men through the series, ibig ko sabihin yung mga X-Men sa Fox, 'di ba? Yung Fox X-Men. So, ma-appreciate nyo kung ano yung ginagawa nila kay Jean Grey. Kasi si Jean Grey kasi lagi siyang imba or sobra siyang broken na mutant. Ano yung gamer term yun na talagang sobrang lakas niya, overpowered siya, OP siya. Pero hindi sinasabi kung bakit siya OP. Dito kasi may justification na agad kung bakit OP si Jean Grey. Diba? Kasi initial Jean Grey pa lang to eh. Ito pa lang yung batang version eh. Kumbaga parang ilang taon na ba siya? 18 years old lang yata siya dyan. So batang Jean Grey to na eventually magiging ewan ko kung alam nyo, magiging Phoenix siya, di ba? So ito yung progression na pinapakita niya sa inyo at yung at base state niya, ganito na siya kalakas. What if dumako pa doon sa Omega level niya. Di ba? I'm not sure of the ranking ng X-Men eh, pero ganun yung iniisip ko. So, ako, na-appreciate ko yung pagka-flesh out kay Jean Grey as one of the strongest mutant, if not the strongest, di ba? Hindi siya ngayon kasi, ang sinasabi nilang pinakamalakas na Avengers, si Wanda, si Scarlet Witch, or si Captain Marvel. Pero they are not as fleshed out dito like si Jean Grey, di ba? So, ang ganda nun. And yung si Spider-Man, meron ako nabasang comment and shoutout sa'yo, nakalimutan ko yung pangalan mo. Sabi niyang gano'n sa akin. Sabi ko kasing gano'n sa comment ko. Miski wala si Spider-Man, Jean Grey will eventually win, di ba? Kasi aatakihin niya yung damage control. Kung mahuhuli siya, malalaman niya pa rin kung sino yung kalaban, kung ano yung ginagawa ng damage control doon sa kanyang kapatid. Pero sinabi niya noon, hindi magiging superhero si Jean Grey kung hindi dahil kay Spider-Man.
yung great responsibility niya, hindi niya malalaman kung hindi dahil kay Peter Parker saving her, di ba? Yung ultimate sacrifice. Yun, ang ganda doon. Doon palang panalo na yung movie. Para sa akin, no, tapos yung character development ni Frank Castle din, di ba? Ang daming maganda doon. Hindi ko alam kung bakit 3.5 stars. Isa pa, para sa akin, hindi boring yung movie. Okay? Parang, as a Marvel fan, para sa akin lang naman to naiintindihan nila na nagmamature na yung audience. Kita mo yung mga undertones niya, race, equality, 'di ba? Loneliness, 'di ba? Yan yung mga common na adulting problems natin, especially loneliness, 'di ba? Yun yung isang tema nun kasi si Spider-Man with his great powers comes great isolation kasi ayaw niya nang madama yung ibang mahal niya sa buhay because of dun kung sino siya. Pero at the end of the day, sabi nga nila, no man is an island. Doon pa lang ang ganda na ng tema. Ewan ko, siguro iba lang kami talaga ng paradigm ng pagsuri ng pelikula. Especially if meron, para sa akin kasi napanood ko na lahat ng Spider-Man from doon sa tatlo ni Tobey, dalawa ni Andrew Garfield. Pangilan na ba to? Panglima? Tama ba ako? Or pang-apat ni Tom, di ba? So, all of this Spider-Man really meant something to me. Especially ito, na ang ganda nung kalaban niya. Literally na si Jean Grey, na sa Stranger Things pa yun di ba? Kung nanonood kayong Stranger Things, si Sadie something yung pangalan na, I forgot. Pero, sa ano siya sa yung si Running Up That Hill, kung alam niyo yun, siya yung bata na yun Tapos, ngayon na nag-mature na siya, tapos ang storya pa doon, pinoposes lagi siya ni Vecna, 'di ba? Kaya nagkaroon siya ng something doon. So, kung titignan mo yung unwritten backstory noon, 'di ba? Yung headcanon ko doon, parang nako-connect sa Stranger Things. Ewan ko, bakit hindi siya nagaganda? Ay nako. Anyway, isa pa na ano ko dito, na nababasa ko sa comment section. Baka kasi iniisip nila na parang fun-loving Spider-Man to kagaya nung sa No Way Home Part 2, di ba? Hindi iba siya It's a coming of age story Literally na kaya nga brand new day It's not really, it's a more mature Spider-Man na he is willing to sacrifice his life for the better of the people. Pero he also succumbs to many adult weaknesses, 'di ba? Yung isa 'di ba, yung isolation, yung pagiging mag-isa niya, 'di ba? So hindi niya rin kaya 'yun. Kaya hinahanap yung longing for someone to belong, 'di ba? So ako nakaka-relate ako dun sa ganung idea. Sa pa pansin nyo, etong movie na to, hindi siya nagkikling masyado doon sa pagka-Avengers niya. There was no mention of Iron Man. There's no mention of Stark Tech, di ba? Merong konti kay Bruce Banner. Pero si Bruce Banner doon parang siya parang more of plot device siya Yung naka-imbento pa rin nung inhibitor niya, si Tom Holland pa rin. So meaning to say, on his own, kailangan niya lang ng konting clue. He's highly capable. Gets? Kung hindi siya siguro kasing talino ni Tony Stark, but he can manage of himself, di ba? Tapos we given his talents, ewan ko ba't pero na ako nabasa dito. Baka kasi baka yung paradigm namin magkaiba. Yung sa akin, Spider Sense. Yung sa kanya, gaydar. Biro lang yun, Goldwyn, baka magalit ka sa akin, Kasi nga, nung tinitingnan ko talaga, binabrowse ko, karamihan ng mga 5-star niya, mga Tagalog. Para hindi ko naman nakita lahat. Siguro baka mali ako, di ba? Pero dun lang sa mga nakita ko. Isa pa, eto kasi, siya grounded siya. Self-contained story siya, hindi siya, merong magandang rito, magandang sinabi nandun kasi si Elena. Nakalimutan yung pangalan niya pero siya na yung bagong Black Widow ngayon. Di na si Scarlett Johansson, si Pew, nakakalimutan ko yung mga pangalan nila P-U-G-H yung spelling nung
babae na yun eh. Basta si Yelena. Si Yelena, ang sabi niya, small potatoes, big potato stuff, diba? Ito kasi small potato stuff lang to. Ano lang to eh, friendly neighborhood Spider-Man, and self-contained lang yung story doon sa New York lang. Hindi na sila hindi na, yung stakes are not as big as the Avengers. So in my opinion, dito given all of this, napakaganda niya. Lalo na na-appreciate mo yung storytelling and yung growth ni Spider-Man, and there's room for improvement, di ba? At saka gusto ko din yung yung fight choreography, yung last battle, yung Red Ninjas, mga stuntman pala ni Jackie Chan yun. Galing, putik. Ano eh, parang kang nanonood ng parang nanonood ka ng alam mo yung mga Chinese movie na nagliliparan yung mga artista, parang ganun. Tapos putya, nung binuksan niya na yung Sharingan niya, yung Sharingan talaga. Tapos ano yan movie yata yun sa Marvel Heroes eh. Hindi ko matandaan na eh. Pero ang ginawa niya, yung sinaputan niya lahat, sapot kayo boy. Ang ganda. Para sa akin ha. Pero kay Goldwyn, okay lang naman yan. I respect your opinion. Pero of course, dissenting opinion ako dyan. Kumbaga, pwede naman yan. Pwede naman tayo magkaroon ng dissenting opinion sa mga bagay. Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today. Gaya mga lods.